Dear Ate Chiki, good evening po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Ange ng San Felipe, Zambales at ito po ang maikli kong kwento. Gusto ko na po sanang makipaghiwalay sa boyfriend ko habang kaka 1 year pa lang namin 3 months ago. Pero hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa kanya para makipaghiwalay na siya sa akin talaga. Mabuti naman siyang tao, Ate Chiki. Kaya nga gusto ko na siyang palayain. Hindi ko siya deserved at lalong hindi siya dapat nagtitiis sa tulad ko. Akala ko kasi ready na ako mag-settle sa stable na relationship, kaso nangangati talaga akong makipagkilala pa ng iba. Di ko magawa kasi naaawa ko sa boyfriend ko. And hanggat kaya ko, nire-respect kong committed pa kami sa isa't isa. Kaya siya maliliwanagan na hindi kami bagay. Isa kong tampalasan at siya naman pamartir. Ay, nako, Ate Chiki. Nanggigigil ako sa katangahan niya. Sana po matulungan niyo kami pareho. Marami pong salamat, more power. Ange ng San Felipe, Zambales. Ay. Ange. Alam mo, boyfriend mo ata dapat ang nagsusulat sa akin. Parang siya ang may kailangan ng advice at hindi ikaw. Kasi ikaw malinaw na sa'yo kung ano yung gusto mo di ba? Malinaw sa'yo na feeling mo hindi kanya deserve dahil nga sabi mo tampalasan kang tao siya pa martir Parang love na love ka niya Samantalang ikaw may gusto mo makipag-date ng iba, di ba? Gusto mo makipagkilala pa sa iba. Gusto mo, kumbaga ang tiningin mo, grabe, ang laki pa ng mundo. Ang dami pang lalaki. There's a lot of other fishes in the ocean. Parang ganun yung pakiramdam mo, di ba? Malinaw ka dun Dapat si boyfriend yung sumusulat sa akin dito Pero, since ikaw ang sumulat, di bigyan na rin kita ng advice. Eto, unang-una, mahirap to pag ayaw makipaghiwalay sa'yo yung lalaki. Kailangan be clear. Be firm. Kailangan firm ka. Firm na tapos na talaga ang relasyon nyo. Wala nang pupuntahan. Yun na ang desisyon mo, tapos na ang relasyon nyo. Ganon. Kasi kailangan, hindi ko alam kung paano ka nakikipag-break sa kanya. Pero kailangan kasi yung mga sinasabi natin, tsaka mga ginagawa natin at pinapakita natin, nag-a-align yun. 'Di ba? Kasi baka naman ako confused din siya kaya nagkakaroon ng pag-asa. Kunwari, baka nagbibigay ka sa kanya ng mixed signals, 'di ba? Kunwari, nagsasabi ka sa kanya na ayaw mo na. Pero nakikipaghalikan ka pa rin sa kanya. Nakikipaglambingan ka pa rin sa kanya. Mixed signals 'yun, 'di ba? Ayaw mo na pero ba't ganon? 'Di ba? Anong gusto mo? Friends with benefits, ganon. 'Di ba? Malabo pag ganon. Or, sinasabi mo, gusto mo nang makipagkilala sa iba pang lalaki o makipag-date ng ibang lalaki, pero, nag-I love you ka naman sa kanya, nag-I love you too ka naman sa kanya pag nag-I love you siya sa'yo. Baka ganon, di ba? Again, kailangan yung words and actions, kailangan naka-align yun, maliban doon sa pagiging firm mo sa decision mo. Tapos, kapag pumayag na yan, ano mo na yan? Cue mo na yan. Limitahan mo na ang inyong connect.
Ang connection ninyo, limitahan nyo na. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya sa cellphone, huwag ka nang makipag-text sa kanya. Kung pwede, i-block mo na muna siya sa social media, i-unfollow mo na siya para wala kayong connection, wala kayong communication. At mag-stick ka dun sa desisyon mo. Kahit ano pang pilit niya sa'yo na sige na, makipagbalikan na. Gusto, miss na kita. Sobra kong lungkot. Kahit ano pang pag-convince niya sa'yo, mag-stick ka dun sa desisyon mo. Uulit-ulitin mo dapat yung mga dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay sa kanya. Dapat ganun. Oo. Ngayon, since nabigyan na kita ng advice, bigyan ko naman ng unsolicited advice. Yung iyong boyfriend. Kahit hindi siya humihingi, bigyan na rin natin siya ng advice. Malay mo nakikinig siya, parang iniisip niya, nagtatago sa pangalang Ange, pero parang kwento ko to parang ako yung pinag-uusapan dito O, bigyan natin siya ng unsolicited advice. Okay, boyfriend. Ikaw na gustong hiwalayan ni Ange, normal na makaramdam ng sakit. Okay lang yan. Makaramdam ng sakit, makaramdam lang lungkot, galit. Pwedeng nalilito ka. Normal ang lahat ng mga nararamdaman mo. Okay lang. Damdamin mo yan dahil it's a process nga, 'di ba? Okay lang yan. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para damdamin ang mga yan. Hindi kasi maganda yung sinusuppress mo yung feelings mo Sabi nga nila, 'di ba? Iiyak mo yan. Kung kailangan, iiyak mo yan. Kung kailangan, iinom mo yan. Wag lang sobra-sobra Kasama mo yung mga kaibigan mo yung mga hindi BI, hindi mga bad influence. At boyfriend naman, respect mo yung decision ni Ange, 'di ba? Kasi hindi mo naman pagmamay-ari yung tao May sarili siyang damdamin, may sarili siyang feelings, may sarili siyang pag-iisip. Desisyon na niya yun 'di ba? May sarili siyang mga desisyon. At nagdesisyon nga si Ange na ito yung gusto niya. So dapat ikaw, at bilang gentleman naman, at maawa ka rin naman sa sarili mo, respetuhin mo yung desisyon ni Ange, no? At kailangan din syempre, kasama mo sa mga panahong ito, yung mga taong may tiwala ka, kailangan mo yung suporta nila, family and friends. Dahil pagkausap mo yung mga taong may tiwala ka, pwede kasing mas gumaan yung loob mo 'di ba? Kumbaga parang kung tinatawag yan sa English na catharsis, yung nailalabas mo yung mga dinadamdam mo, yung mga kinikimkim mo, yung mga nararamdaman mo, 'di ba? Parang healing din siya. Slowly maghi-heal ka, pinag-uusapan mo, meron kang kumbaga nakikinig sa'yo at magbibigay din ng advice sa'yo, 'di ba? At baka mas maging malinaw sa'yo ang mga bagay-bagay. Ganon, boyfriend. Syempre, huwag kalimutan sarili mo. Self-care. So, anong ibig sabihin ng self-care? Gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kung mahilig kang mag-basketball, go! Basketball ka, wala nang magpipigil sa'yo. Diba? Wala nang magsasabi, anong oras ka uuwi? Wala, go! Magba-basketball ka. Things that make you happy. So, meron ka sigurong mga hobbies. Ewan ko, baka nagigitara ka, Di magigitara ka, yung mga hobbies na nagpapasaya sa'yo. So, gawin mo yan. Yung iba actually, kahit lalaki minsan, nag-work sa kanila ang meditation. At kung hindi ka naman nakaka-afford ng pupunta ka talaga sa isang, mag-guide sa'yo through meditation, marami dyan sa YouTube, free lang yan. Oo. Makakapag-meditate ka. Iba't iba pang mga purpose for meditation. Meron kasing meditation na para maliwanagan ka, para sa mga decision mo. Meron ding meditation na parang mag-manifest ka ng gusto mo sa buhay. Yan, mga ganyan. Ang dami-dami. Countless, unlimited videos na ganyan. Sa YouTube, libre ang mga yan. At, boyfriend, tulad kay Ange, mag-set ka rin ng boundaries. Actually, ikaw nga mismo ang dapat mag-unfollow sa kanya sa social media. Putulin mo na ang koneksyon at komunikasyon mo kay Ange. Sabi siguro ni boyfriend, hindi naman ako nanghihingi ng advice sa'yo. Bahala ka, kailangan mo ng advice. Unsolicited advice nga. Try mo maging positibo. Try
try your best lang. Alam ko mahirap ngayon, no? Lalo na kung may nakikipag-break sa'yo na mahal mo naman. Martyr ka nga sa kanya eh, di ba? Alam ko, at first, mahirap at masakit. Pero, marirealize mo, sa huli, syempre it takes time. Mag-grow ka after that. Tas, marirealize mo na lang, wow, ang dami ko palang opportunities, di ba? At baka makilala mo pa later on yung tao na para talaga sa'yo na mamahalin ka the way na kailangan at gusto mong mahalin. Di ba? Malay mo, may opportunities. There's a big world out there. Di ba? So magkakaroon ka ng mga bagong experiences at feeling mo, uy, I feel alive muli. Parang ganun, di ba? Maging open ka sa ganyan at bigyan mo ng oras ang iyong sarili, maging patient sa iyong sarili dahil nga, sabi ko nga kanina, it's a process, di ba? It's a process. Ang sinasabi nila, healing takes time. Oh, love takes time to heal when you're hurting so much. Oh, di ba? Parang ganon. Love takes time. Oh, hindi nga ako singer o songer, pero confidence lang ang dala natin dito, mga kapatid. O,